Habang nagaganap ang matinding sunog sa Seoul, hawak ni firefighter Kim Jong ang isang bata sa kanyang mga braso habang nakabitin sa isang lubad. Dahil sa lakas ng apoy, hamina ang lubad at isang kasamahan niyang bumbero ang sumubok na tulungan siya, pero bago pa man makuha ni Jong ang kamay ng kanyang kaibigan, naputol ang lubad. Pagbagsak niya sa lupa, dumaan sa kanyang isipan ang kanyang buong buhay. Tumayo ang batang hawak niya at tumakbo patungo sa kanyang mga magulang. Sinusundan siya ni Jong at sinubukang kausapin, pero walang pumapansin sa kanya. Biglang narinig ni Jong na tinatawag ang kanyang pangalan, at nang tumingin siya, nakita niyang may isang lalaki at isang babae na nakatingin sa kanya, hindi alintana ang mga apoy sa paligid nila. Pinuri siya ni Lee Diacon at Juan para sa kanyang kabayanihan at sinabi nilang siya ay isang tunay na huwaran na bihira sa kabilang buhay. Matapos sabihin kay Jong na pumanaw na siya, ipinakilala nila ang kanilang mga sarili bilang mga guardian na magtatanggol sa kanya sa pamamagitan ng 7 paghuhusga sa kabilang buhay sa loob ng 49 na araw. Nagtataka si Jong habang tinitingnan ang kanyang katawan, habang ang mga kasamahan niyang bumbero ay nagluluksa sa kanyang kamatayan. Habang hinihila siya papasok sa kabilang buhay, nakiusap si Jong sa mga guardian na payagan siyang makita ang kanyang ina sa huling pagkakataon, ngunit ngumiti lamang sila sa kanya. Pagpasok nila sa gate ng kabilang buhay, ipinakilala ng mga guardian si Jong sa kanilang pinuno, si Gang RM. Matapos ipasok ni Diacon ang card ni Jong sa isang aparato sa tabi ng gate, masaya niyang kinumpirma na siya ay isang tunay na huwaran at sinabi niyang mataas ang pagkakataon ni Jong na ma-reincarnate. Habang sila ay dumadaan sa gate, naguguluhan si Hyun Mek nang makita niyang siya ay nasa bulkan ng mga sumpa, isang lugar para sa mga taong pumatay. Ipinagbigay alam ng mga guardian kay Jong na siya ay haharap sa paghuhusga dahil sa pagtataksil, karahasan, hindi paggalang sa magulang, pagpatay, catamaran, panlilinlang, at kawalan ng katarungan sa susunod na 49 na araw. Ipapas siya ni King Ira ang pagkakasunod-sunod ng paghuhusga, simula sa pinakamagaan na kasalanan hanggang sa pinakamabigat. Mariing itinanggi ni Jong na siya ay nagdulot ng kahit anong harm sa iba, ngunit isasama sa paghuhusga ang mga hindi direktang pagpatay o mga aksyon na nakakaapekto sa kamatayan ng iba. Sa pagdinig, natuklasan ng Diyos ng pagpatay na iniwan ni Jong ang isang kasamahan na trapado sa loob ng nasusunog na gusali. Isa sa mga taga-Yusig ang nagsabi na hindi nailigtas ni Jong ang kanyang kasamahan dahil sa kanyang hindi pagdedesisyon at takot. Gayunpaman, itinuro ng mga guardian na inutusan siya ng kanyang kasamahan na unahin ang pagliligtas sa mga nasugatang tao bago siya tulungan. Sa gabing iyon, nakapagligtas si Jong ng 8 tao mula sa apoy. Sinubukan niyang bumalik para tulungan ang kanyang kasamahan, ngunit pinigilan siya ng iba pang mga bumbero dahil malapit nang gumuho ang gusali. Pinatawad siya ng Diyos ng pagpatay dahil ang pagkamatay ng kanyang kasamahan ay nagbigay daan upang makapagligtas siya ng maraming buhay. Habang papalapit sila sa ilog ng Catamaran, tinanong ni Jong ang mga guardian kung ano ang makikinabang nila mula sa pagtulong sa kanya. Sinabi ni Hyun Mek na nais lamang nilang ma-reincarnate siya, ngunit hindi nais ni Jong na dumaan sa ganoong proseso. Inamin ni Diacon na ipinangako ni King Yamra na i-reincarnate sila kung makakatulong sila sa pag-reincarnate ng 49 na kaluluwa sa loob ng 1 siglo. Si Jong ang magiging ika-48 na reincarnation kung makakayanan niya ang mga paghuhusga. Habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, binalaan ni Grimm si Jong na huwag makipagtalo sa Diyosa ng Catamaran sa panahon ng paghuhusga. Nang ipresente nila ang kaso kay Diyosa ng Catamaran, humanga siya dahil ginugol ni Jong ang karamihan ng kanyang buhay sa pagliligtas ng iba. Ngunit nabigo siya nang marinig na inamin ni Jong na ginawa niya ito para sa pera. Kinundena siya ng Diyosa na magdusa magpakailanman, pinapakain ng isda at pinipiga dahil sa paglilingkod sa Diyos ng kayamanan. Habang ang diwata ay lumulutang patungo sa gilid ng ilog, lumangoy si Nagang Rim at Hyun Mek sa likuran ni Jong at sinabi sa Diyosa na tignan ang salamin ng karma upang makita ang kanyang tunay na motibasyon. Obserbahan ni Gang RM na si Jong ay may ilang part-time na trabaho bukod sa pagiging bumbero. Wala siyang araw ng pahinga at ang tanging oras na siya ay nakapagpahinga ay noong araw ng kanyang kamatayan. Inilaan niya ang lahat ng pera na kanyang kinita upang ipambayad sa pagpapagamot ng kanyang may sakit na ina at tuition fee ng kanyang nakababatang kapatid sa law school. Ipinahayag ng Diyosa na walang kasalanan si Jong sa Catamaran matapos niyang matutunan na hindi siya motivated ng makasariling interes. Pagdating nila sa Blade Forest, mariing pinagalitan ni Gang Rim si Jong dahil nakipagtalo siya sa Diyosa ng Catamaran.
Pinayuhan siya ni Hyun Mek na sundin ang mga tagubilin ng Diyosa dahil maaaring magamit pa niya ito upang makapasiel sa kanyang ina sa mga panaginip bago ang reincarnation. Naging determinado si Jong na ma-reincarnate matapos matutunan na maaaring makita ang mga mahal sa buhay sa mga panaginip. Habang naglalakbay sila sa isang bangka patungo sa susunod na paghuhusga, napansin ng mga guardian ang malalaking pagbabago sa kanilang paligid. Ipinagpalagay ni Gang RM na isa sa mga miyembro ng pamilya ni Jong ay namatay at naging isang mapanlate na espiritu. Makalipas ng ilang sandali, nagsimulang maghabol ang mga impyernong ghoul sa kanila kaya't hinugot ni Gang Rim at Hyun Mek ang kanilang malalaking espada upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Nahulog si Gang Rim mula sa bangka nang atakihin siya ng isang ghoul, ngunit nagawa niyang kumapit. Pinatumba ni Hyun Mek ang isang haligi malapit sa bundok upang hadlangan ang mga ghoul na sumunod sa kanila. Matapos mawala ang mga ghoul, ipinaabot ni Hyun Mek ang kanyang takot na baka hindi nila matapos ang mga paghuhusga sa loob ng 49 na araw dahil pabilis ang oras ng espiritu ng paghihiganti. Tinanong ni Gang Rim si Yakan na gabayan siya upang makapunta sa mundo ng mga buhay upang magsiyasat. Nang bisitahin ni Gang Rim ang ina ni Jong, bumalik siya sa ilang araw ng nakaraan at nakita ang kapatid ni Jong na si Suhan na nangako na aalagaan ang kanilang ina kapag lumabas siya mula sa hukbong sandatahan sa loob ng 2 linggo. Nang bumalik siya sa kasalukuyan, nagulat si Gang Rim nang matuklasan niyang nakikita siya ng ina ni Suhan. Ang binging babae ay nagtanong kay Gang Rim gamit ang sign language kung sino siya. Ipinaliwanag ni Gang Rim na nais niyang magbigay galang kay Jong dahil iniligtas ng kanyang anak ang buhay niya. Nang lumabas ang babae sa kwarto, inutusan niya ang espiritu ni Suong na sabihin sa kanya kung saan namatay si Suhan. Gayunpaman, tumakbo si Suong palayo sa kanya kaya't hinabol siya ni Gang Rim sa mga kalye ng lungsod gamit ang kanyang bilis. Hindi nagtagal, nakasunod muli ang mga ghoul sa grupo sa kagubatan, ngunit lumitaw si King Ira at winasak ang mga masasamang nilalang gamit ang kanyang mga sundalo. Tinanong ng hari kung bakit lumabas ang mga ghoul sa kanyang kaharian, at dito ipinahayag ng mga guardian na nagpunta si Gang Rim sa mundo ng mga buhay upang magsiyasat. Nang marinig ito, ipinag-utos ni King Ira na susunugan ang espiritu ng paghihiganti. Nagalit si Jong sa hari, iniisip na ang espiritu ay ang kanyang ina, ngunit habang hinihila siya ni Hyun Mek palayo kay Ira, binalaan sila ng hari na pupunta siya sa mundo ng mga buhay ng personal kung hindi pa mapupuksan ni Gang Rim ang espiritu ng paghihiganti. Bumisita si Gang Rim sa kampo at nadiskubre na nawawala si Suhan ng 3 araw. Naniniwala ang mga opisyal na tumakas siya ilang linggo bago ang kanyang pag-alis mula sa serbisyo. Bumalik si Gang Rim sa nakaraan at nasaksihan si Suong na pinoprotektahan ang isang sundalong si Dong Yan mula sa mga nangapi. Nang makita niya si Dong Yan na nakikipag-usap kay First Lieutenant Park, nagkunwari si Gang Rim bilang isang colonel upang interviewin ang superior officer. Nahaharap si Jong sa Diyosa ng panlilinlang dahil nagsulat siya ng maraming liham sa anak ng kanyang yumaong kasamahan at nagkunwaring siya ang ama nito. Ipinaliwanag ni Jong na ito lamang ang tanging magagawa niyang paraan upang aliwin siya. Sa kampo, tinanong ni Gang Rim si Park kung bakit hindi ipinaalam kay Suhan ang pagkawala ng kanyang anak. Ipinaliwanag ni Park na maaaring magka-shock ang ina kung malaman niyang nawawala ang anak. Inakusahan ni Gang Rim si Park na tinago ang katawan ni Suhan at tinanong kung saan ito itinago. Ngunit naputol ang pag-uusap nang humingi ng tulong si Hyun Mek upang pigilan ang Diyosa ng panlilinlang mula sa paggupit ng dila ni Jong. Nagtatag si Gang Rim ng koneksyon kay Diakon upang ipagtanggol si Jong. Ibinunyag niya na nagsulat din si Jong ng mga mapanlinlang na liham sa kanyang ina, kung saan sinabi niyang nagtataglay siya ng sariling pamilya upang hindi mag-alala ang kanyang ina. Napansin ni Gang Rim na nalampasan ng ina ni Jong ang kanyang sakit at namuhay ng masaya dahil sa mga liham na iyon na nagbigay pag-asa sa kanya. Binanggit ng mga taga-Yusig na magiging malungkot ang ina ni Jong kung nalaman niyang nagsinungaling siya, ngunit iginiit ng mga guardian na ang kanilang kalungkutan ay magiging kasing sakit kung hindi nila nabasa ang mga liham. Pinawalang sala ng Diyosa ng panlilinlang si Jong matapos matutunan na may katulad na kaso sa nakaraan. Habang naghahanda para sa susunod na paghuhusga, napansin ni Jong na desperado siyang makita ang kanyang ina dahil bumili siya ng rice cooker na naiwan sa fire station. Bukod sa rice cooker, nagsulat din siya ng liham upang sabihin sa kanyang ina ang katotohanan. Di nagtagal, nakipag-ugnayan si Gang Rim sa kanila upang ipaalam kay Jong na buhay pa ang kanyang ina. Ngunit nagsinungaling siya at sinabi na si Suong ay buhay at maayos sa hukbo. Bumalik si Gang Rim sa nakaraan upang masaksihan kung paano namatay si Suong noong gabing iyon.
Pinapalakas ni Suong si Dongyan na nag-aalala tungkol sa mangyayari sa kanya kapag na-discharge siya, at si Dongyan ay nervyosong pinaglalaroan ang safety button ng kanyang baril habang ipinaliliwanag na nag-aalala siya kay Suong dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Sinabi ni Suong na huwag sayangin ang mga luha para sa nakaraan at niyakap siya. Napansin ni Suong na hindi tama ang posisyon ng baril ni Dongyan, kaya't sinabi niyang hawakan ito ng maayos. Nang ayusin ni Dongyan ang baril, aksidenteng nabaril si Suong. Habang dumudugo, iniutos ni Suong kay Dongyan na tawagan si Park at iwasan ang ibang tao. Ipinahayag ni Hyun Mek kay Jan na magiging madali para sa kanya ang susunod na paghuhusga dahil ito ay para sa mga hindi makatarungang tao. Biglang nagsimulang gumuho ang mga glacier sa bundok sa kanilang likuran kaya tumakbo ang grupo patungo sa cable car at tumawid sa kabilang panig. Nang dumating si Park sa guard station, sinubukan niyang buhayin si Suong. Nang malaman na aksidenteng nabaril ni Dongyan si Suong, kinuha ni Park ang casing ng bala at inutusan si Dongyan na tulungan siyang linisin at ilibing ang katawan. Napansin ni Gangrim na gumagalaw pa si Suong. Ngunit hindi ito nakita ng dalawang sundalo. Sinundan niya sila at natagpuan ang lugar kung saan inilibing ang katawan ng buhay pang sundalo. Pagpasok nila sa impyerno ng hindi makatarungan, ipinaliwanag ni Diakon na ang mga tao doon ay nakalok sa yelo dahil sa pagtanggi nilang tumulong sa mga nangangailangan. Ipinaliwanag ni Hyun Mek na ang mga kriminal na lumampas na sa Statute of Limitations ay hindi pinapalampas sa impyerno. Habang patuloy silang naglalakbay, naaalala ni Jong ang sandali ng nais ni Suong na maglakbay gamit ang isang kotse. Sinabi ni Diakon na naiinggit siya kay Jong dahil wala siyang mga alaala ng kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Diakon na tanging si Gangrim lamang ang nakakaalala ng kanyang nakaraan. Nasiyahan si Diakon sa pakikinig sa kaluluwa na kanyang ipinaglalaban, sapagkat ang mga malungkot na alaala at pati na rin ang mga lugar sa kabilang buhay ay maaaring maganda. Binanggit ni Hyun Mek ang kanilang kasalukuyang kalagayan sa impyerno at ipinagpatuloy ang kanyang mga reklamo, ngunit hindi sinasadyang inihayag niya na ang kapatid ni Jan ang vengeful spirit na nagbabago sa kabilang buhay. Isang cable na may hawak sa kanilang cable car ang biglang naputol at nahulog si Diakon mula sa cable car, ngunit nahuli siya ni Hyun Mek. Ibinigkis ni Jong ang kanyang sarili sa lubid at iniligtas si Diakon. Habang iniimbestigahan ni Gangrim ang libingan ni Suong, lumitaw si Hyun Mek sa likod ni Gangrim at pinagsabihan siya dahil sa pakikialam sa mga buhay. Nais ni Gangrim na bigyan ng tamang libing si Suong, ngunit nais ni Hyun Mek na sunugin ang katawan upang matanggal ang vengeful spirit. Naghagis ng mga fireball si Hyun Mek patungo kay Gangrim, ngunit pinigilan ito ni Gangrim. Sinabi ni Gangrim kay Hyun Mek na bumalik na sa kabilang buhay at ipinangako niyang aasikasuhin ang vengeful spirit. Sa kampo, binigyan ni Park si Dongyan ng 3 araw na pahinga upang hindi na mag-isip patungkol sa pagkamatay ni Suong. Pinapanood ni Suong ang dalawa, ngunit umalis siya nang dumating si Gangrim. Matapos dumaan sa impyerno ng hindi makatarungan, umabot ang grupo sa impyerno ng pagtataksil kung saan ang mga tao na nagtakang taksil sa kanilang pananampalataya ay nakakulong sa isang salamin bago mawasak. Ipinaliwanag ni Deo na ang Diyosa ng pagtataksil ay nagpapatawad lamang sa mga pagtataksil na itinuturing niyang maganda, tulad ng pagtataksil ng budi at mga altruistic na pagtataksil. Napansin niya na may libreng daan si Jong patungo sa impyerno dahil sa kanyang katarungan. Naglakwatsa si Dongyan sa isang club upang kalimutan ang insidente sa barracks. Sinubukan ni Suong na patumbahin ang isang mirror ball sa kanya, ngunit tumakas siya nang makita si Gangrim. Hinabol siya ng gwardya sa buong syudad hanggang sa mahuli siya sa isang tower. Inalok ni Gangrim si Suong na iwaksi ang kanyang galit at ipinangako niyang ipagtatanggol siya upang siya ay ma-reincarnate. Sinabi din niya na si Jong ay nasa panganib dahil sa kanya, ngunit hindi alintana ni Suong, sapagkat iniwan siya ni Jong at hindi na bumalik. Nauunawaan ni Gangrim ang galit ni Suong, ngunit sinabi ni Suong na walang makakaintindi sa sakit ng mabuhay ng buhay sa libingan. Ibinahagi ni Gangrim ang nararamdaman ni Suong, dahil naranasan din niyang mamatay ang kanyang ama sa parehong paraan. Sa huli, nakatakas si Suong mula sa mga lubid ni Gangrim at tumakas. Bumalik si Gangrim sa kabilang buhay upang sabihin sa ibang mga guardians ang natutunan niya kay Suong. Pinilit ni Hyun Mek na alisin agad si Suong, dahil maaaring makahabol ang mga ghoul sa kanila. Ngunit nananawagan si Jong kay Gangrim na patawarin ang kanyang kapatid. Huminto si Dongyan sa bahay ni Suong at iniwan ang isang mapa ng lokasyon ng katawan ni San para sa kanyang ina. Samantala, dumating ang trio sa balon na nagdadala sa impyerno ng karahasan. Inutusan ni Hyun Mek si Jong na tumalon,
Tinitiyak na madali lang ang paglalakbay para sa kanya, ngunit nag-atubili si Jong kaya't itinutulak siya ni Hyun Mek at sinundan siya ng mga guardians. Sa mundo ng mga buhay, sinubukang magbigti ni Dong Yan kaya't nagmakaawa si Suong kay Gangrim na iligtas siya. Ngunit hindi maaaring makialam si Gangrim sa mundo ng mga buhay. Nangako si Suong na sasama siya kay Gangrim kung ililigtas niya si Dong Yan kaya't pinutol ni Gangrim ang lubad. Balik sa balon, lumulutang ang trio ng walang kahirap-hirap, ngunit biglang nahulog dahil sa mga kilos ni Gangrim. Si Hyun Mek at Jong ay napunta sa isang lumulutang na bato, ngunit patuloy pa rin silang nahulog nang mawalan ito ng balanse. Sa mundo ng mga buhay, nagmakaawa si Suong kay Gangrim na iparating ang kanyang huling mensahe kay Dong Yan habang patuloy na nahulog ang trio sa balon. Habang patuloy na lumulutang muli, hinalo ni Jong si Diakon upang protektahan siya mula sa pagbagsak, ngunit muling lumutang sila matapos iparating ni Gangrim ang mensahe ni Suong kay Dong Yan. Pagdating nila sa impyerno ng karahasan, ipinahayag ng mga taga-Yusig kung paano brutal na binugbog ni Jong ang kanyang kapatid nang sila ay nasa high school. Ayon sa kanila, ginawa ito ni Jong habang si Suong ay dumaranas ng malnutrisyon. Ibinintang siya ng Diyos ng karahasan matapos malaman na hindi pinatawad ni Suong si Jong dahil sa pambubugbog. Nang makipag-ugnayan si Hyun Mek kay Gangrim, inutusan niya si Diakon na humiling ng isang kombinadong paglilitis. Nang gawin ni Diakon ang kahilingan, tinanong siya ng mga taga-Yusig kung alam ba niya ang mga magiging kahihinatnan kung mapatunayang may sala si Jong. Ipinahayag nilang madodoble ang parusa ni Jong at mawawala ang mga pribilehiyo ng kanyang mga tagapangalaga. Tinanggap ng Diyos ng karahasan ang kahilingan ng magkasundo ang mga taga-Yusig. Nang dalhin ni Gangrim si Suong sa kanyang libingan, naging isang normal na multo si Suong. Sa kanilang paglalakbay patungo sa barracks, ipinahayag ni Suong na binugbog siya ni Jong dahil pinigilan niya itong apakan ang kanilang ina. Inamin ni Jong na gusto niyang patayin ang buong pamilya, pati na ang kanyang sarili, ngunit nang mabaigo siya, nagdesisyon siyang lisanin ang kanilang tahanan at magtungo sa kampo. Nakita ni Suong ang kanyang ina na dumating upang hanapin siya, ngunit itinulak siya ni Park para maiwasan ang pagkakasangkot sa pagtago ng kamatayan ni Suong. Sa kabilang buhay, nagpakita ang mga ghoul upang atakihin ang trio, ngunit madaling pinatumba ni Hyun Mek ang mga ito. Samantala, ipinagpatuloy ng ina ni Suong ang paghahanap sa kanyang anak, kaya itinulak siya ni Park. Nakitang galit na galit si Suong nang makita niyang nahimate ang kanyang ina. Nagbago siya at naging isang mapanirang espiritu, naglikha ng isang buhawi upang atakihin ang lahat sa barracks. Ang galit ni Suong ay nakakatakot, kaya kinailangan gamitin ni Gangrim ang kanyang mga kapangyarihan upang iligtas ang mga inosenteng buhay. Sinubukang tumakas si Park ngunit nasag ang kanyang truck sa buhawi. Nakita ni Gangrim na mahihirapan siya mag-isa, kaya tinawagan niya si Hyun Mek para tumulong sa pagliligtas kay Park. Sa kabutihang palad, dumating si Hyun Mek at mabilis na tinulungan si Gangrim. Habang kinakalaban si Suong, nalunod si Jong sa quicksand. Tumigil si Suong sa kanyang atake nang makita niyang nalulunod si Jong, kaya't sinamantala ni Gangrim ang pagkakataon upang i-immobilize ang mapanirang espiritu. Dumating si Yamra at agad na ipinahayag na may sala si Jong dahil sa pagtatangkang patayin ang kanyang ina. Nag-argue si Diakon na walang biktima dahil ang ina ni Jong ay wala ng malay, ngunit binanggit ni Yamra ang salamin ng karma upang ipakita na alam ng ina ang pagtatangkang patayin siya. Hindi siya lumaban, naniniwala siyang tanging ang kanyang kamatayan lamang ang magbibigay sa kanyang mga anak ng mas maginhawang buhay. Inamin ni Jong na nararapat siyang parusahan ngunit nagmakaawa siya kay Yamra na pahintulutan siyang makita ang kanyang ina upang magpatawad. Sinabi ni Yamra na marami siyang pagkakataon noong siya ay buhay upang gawin ito. Habang binabasa ng mga taga-Yusig ang hatol, narinig nila si Suong na nakikipag-usap sa kanyang ina sa panaginip. Sinabi ni Suong sa kanyang ina na huwag siyang dalawin sa kampo dahil siya ay naatasang maging isang hukom sa langit. Nang tanungin kung alam ba ng ina ni Jong ang pagtatangkang patayin siya, ipinaliwanag niya gamit ang kanyang boses na wala ng kasalanan ang kanyang mga anak dahil siya ang isang masamang ina. Niyayakap niya si Jong na may mga luha sa mata at humihingi ng paumanhin. Ibinis ni Yamra ang kanyang pagbabago sa hatol sa katotohanang pinatawad siya ng ina ni Jong. Nang magsimula ng mag-reincarnate si Jong, nagpasalamat siya kay Diakon sa pagtatanggol sa kanya. Sa barracks, natuklasan ni Hyun Mek na si Suong ay isa ring Paragon habang nagsisimula itong magreklamo. Napagtanto ni Gangrim na hindi si Hyun Mek ang umaatake nang tumanggi itong sunugin ang katawan ni Suong, kundi si Yonat na nagkukunwaring siya si Hyun Mek. Mga araw matapos ito, dinala ni Gangrim ang tamang ice cooker at sulat sa ina ni Jong.
Sa sulat, inamin ni Jong na nagsinungaling siya tungkol sa pagkakaroon ng pamilya at nangako siyang uuwi bago pa huli ang lahat. Nag-isip si Gangrim kung bakit hindi siya naparusahan sa pag-i-interfere sa mga buhay, pagkatapos ay dinala si Suong at ang mga Guardians patungo sa impyerno ng hindi paggalang sa magulang upang harapin si Yamra bago salakayin ang hukbo ng hari. Pinaalala ni Gangrim kay Diakon na si Suong ang huling kaluluwa na kailangan nilang ipagtanggol upang sila ay mag-reincarnate, at pagkatapos ay nagsimula sila ng kanilang huling paglalakbay sa kabilang buhay. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.